Shalom Alaikum. Shalom Alaikum. Shalom. Isang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat, mga kapatid. Binabati ko yung mga regular na sumusubaybay sa atin. Si Kuya Romy Nunez, Brother Joseph Jun Quijano, at saka si Mystery of Faith, at ang iba pa nating mga kapatid na mga Katoliko, at kung minsan iba nating mga kababayan na hindi man Katoliko. So, before that, let us pray. Bago tayo mag-start sa pagbabasa ng Ebanghelyo at pagbibigay ng pagninilay dito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and thank you, Lord, for this morning, for waking us, for giving us new life, for giving us another day, for blessing us for the past week, for taking care of us, for keeping us safe, for giving us good health, for blessing us, and for protecting us. We thank you for your goodness and mercy. At sa oras ito, God, nagpapasalamat kami at nakatiwalaan sa iyong araw na ito. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kinabubuhay, ang mga taong malalapit sa amin, yung mga taong nakakasalamuhan namin, at yung mga taong sa araw na ito ay makakasama namin sa gagawin namin ito. Pagkalain mo po nawa kami, financially, materially, physically, and spiritually, lalo ng aming kalusugan, Panginoon. Ligtas mo nawa kami sa bibigat mga magsug, sa bibigat mga karamdaman, yung mga malulubang karamdaman. Ligtas mo po nawa kami sa stroke, sa kidney failure, sa cancer, sa hypertension, sa mga disgrasya na mga sakuna, Panginoon, kasama ng aming mga mahal sa buhay at kasama ng aming mga ari-arian. Inintrust namin sa iyo ang araw na ito at inaangkin namin ang mga salita sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses, to destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. Yes, Lord. And we entrust you this ministry, we entrust you this gospel reading and reflection, and in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, shalom mga kapatid. It's our Holy Monday. And the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John, chapter 12, verses 1 to 11. Glory to you, Lord. Six days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard, and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. The house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas Iscariot, one of his disciples and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and hid the money bag and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came not only because of Jesus,
but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. So, ito yung ebanghelyo ngayon kung saan ay patuloy ng hinahanapan ng mga Hudyo ang ating Panginoon Kristo kung paano siya mapapatay, sapagkat dagdag pa lalo sapagkat nabuhay sila sa cross. Di alam naman natin dito lang, atras na natin dito sa John chapter 11. Alam naman natin na binuhay ng Panginoong Kristo si Lazarus after 4 days. So, after 4 days niya, naging sikat itong event na ito, yung pangyayari na ito, kung kaya't ang mga Hudyo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero kung atrasan natin uli ang ebanghelyo na ito ngayon dito sa John chapter 12, prior to this gospel, dito sa John chapter 11 verses 45 to 54, makikita natin na nagpulong na yung mga Sanhedrin kung paano siya huhulihin, mga kapatid. So, sapagkat nag-aalala na sila na kapag marami nang naniniwala sa Panginoon Kristo na siya yung Mesiyas, alam naman natin, pag sinabing Mesiyas, na ang Mesiyas ay magmumula sa angka ni Haring David, ibig sabihin, siya yung tagapagmana ng trono ni David ayon sa mga inihula. Di ba? So, natatakot ito mga leader kasi kung magkagayon ay kapag kilalanin nilang hari ang Panginoong Kristo, ang Mesiyas, ang hari, na magmumula sa angka ni Haring David, of course, so it is a rebellion, a sedition, parang ito'y paglaban sa imperyo ng Roma na nakakasakop sa kanila sa kasalukuyan, at hindi papayag si Herodes. Kasi di ba si Herodes ang namumuno noong panahon na yun. So, kapag magkagayon, natural, rebellion ito. So, kung babalikan natin dito sa meeting nila, sa John chapter 11, verses 45 to the following, sabi rito, sa meeting nila, now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come." Yun yung sa kinakatakutan nila, mga kapatid. And the Romans will come and take away both our land and our nation. But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nations may not perish." Sa verse 51, ito yung note ni St. John. Sabi niya, he did say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation. And not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day on, they planned to kill him. So nag-prophesy na si Caiaphas na it is better, parang magiging scapegoat. Magiging scapegoat ang Panginoong Hesukristo para maligtas ang buong bansa. It is better to die one person, pero sabi dito,
na hindi nalalaman ni Caiaphas na he is already prophesying that the Messiah or Jesus will die for the sake of the nation. So, yun naman talaga ang plano ng Diyos. Pero itong ang mga expectation kasi ng mga tao, katulad ng palagi natin sinasabi, na ang expectations ng mga tao, lalo na nung kahapon, di ba? No, kahapon, noong triumphant entry, itong sa picture natin, triumphant entry of the Lord in Jerusalem, ay ang mga tao ay tinanggap ang Panginoong Kristo ng very excited sila. So, maari na parang, yun nga, palagi din natin ito sinasabi, maari na alam nila, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ is greater than Moses. Si Moses, hindi yan mawawala sa kanilang gunita na si Moses performed signs and wonders in front of Pharaoh. Di ba, mga kapatid? So, here comes Jesus is greater than Moses because ito nga, isa sa patunay na dakila siya kasi siya ay Moses, wala siyang binuhay na patay. As far as I know. Diba? Wala siyang binuhay na patay, wala siyang pinangagaling na may karamdaman, wala siyang pinakain na 4,000 at 5,000. Pero ang Panginoong Kristo gumawa ng ganung mga himala. So, as the Lord entered Jerusalem, they are expecting maybe to perform the miracle na ginawa din ni Moses noong panahon sa Ehipto nung sila'y palayain. So, maaring ganun yung mga mindset ng tao, mga kapatid. Na yung mindset nila, the Lord Jesus Christ, since He is greater than Moses, He will do wonders, signs, and wonders before the Roman Empire, the Roman government. So, maaring yun yung mga kanilang iniisip. Kasi alam naman nila na wala namang sundalo ang Panginoon Kristo. Di ba mga kapatid? Wala siyang sundalo. Mga disciples nila, mga apostles niya lang. And then those ordinary people na sumusunod sa Kanya. So, di ba? Pero ang thinking nila na kung paano nagawa ni Moses that the whole nation was delivered from the hand of Egypt, from the hand of Pharaoh of Egypt, iniisip nila that the Lord Jesus Christ will do the same katulad ng ginawa ni Moises, mga kapatid. Pero kung susundan natin itong Holy Week na ito, susundan natin ay hindi ganun ang gagawin ng Panginoong Kristo. Bakit ganun? Sapagkat ang pagdating ng Panginoong Kristo, mga kapatid, according dun sa declaration ng paliwanag or pagpapahayag kay Saint Joseph, ay makikita natin naman doon na sinasabi doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. And he shall bear a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ang nakalagay doon, he will save his people from their sins. Hindi sinabi na, he will save his people from the Romans. Kasi kung titingnan natin, the reason, yung from the Old Testament hanggang sa mga kasaysayan ng mga Hudyo, makikita natin, they are from time to time, they are enslaved, they are overrun by their enemy dahilan doon sa kanilang pagkakasala. So primarily, ang reason ng kanilang pagbagsak sa kanilang mga kaaway ay dahilan doon sa kanilang kawalang katapatan sa covenant nila sa Diyos. So, ang purpose ng pagdating ng Panginoon Kristo, hindi para iligtas sila sa kamay ng mga Romano, kundi para iligtas sila sa kasalanan. Kasama tayo doon. At the same time, ang hula mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa Messianic prophet, katulad ng binasa kahapon, sa second reading, sa first reading, makikita natin doon niya, binasa yung Isaiah chapter 53.
na ang Panginoon Kristo ay siya yung suffering servant. Siya yung suffering and humble servant that obedient unto death. O diba? Sa prophecy, ganun eh. Hindi niya, walang sinabi na he will conquer his enemies by means of showing his strength or his power like what Moses did in front of Pharaoh. Kasi, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, sinasabi dito mga kapatid, kung titingnan nyo rin sa inyong Bible, bakit ganon? At ito yung hindi maintindihan ng mga Hudyo, mga kapatid. Kaya hindi nila matanggap-tanggap ang ating Panginoon Kristo. As a matter of fact, kung titingnan natin kahapon sa triumphant entry in Jerusalem, ang Panginoon Kristo ay hindi sumakay sa mulang kabayo. He ride in a donkey. Diba? Sumakay siya sa a donkey. Alam naman natin ang donkey. Gaano kalaki yung donkey? ang sinisakyan ng mga mandirigma ay kabayo, hindi donkey. Diba? So he's entering Jerusalem not to fight with force, not to fight with his force ang mga Romano. Mga kapatid. Kasi kung titingnan natin, yun nga, ang sabi natin na Jesus came primarily para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Na itong mga kasalanan na ito, nagdala sa atin sa pagkaalipin. Yan, may balikan nyo yan, kahit basahin nyo muli yung Biblia. Makikita nyo dyan yung once na every time na magsira ang mga Hudyo sa kanilang covenant sa Panginoon, ay lagi silang napapahamak, mga kapatid. Once na every time na nagtumatalikod sila sa Panginoon, nagpapadala ang Panginoon ng mga pang-chastise sa kanila. Until such time na kapag magbalik loob sila, tutulungan na naman sila ng Panginoon. Kahit basahin natin yung Old Testament, makikita natin dyan, mga kapatid. So bakit ganun na parang hindi nila maintindihan yung kaparaanan ng Panginoon, hindi nila makaintindihan yung kaparaanan ng Diyos? Sapagkat ito na naman talaga sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, sabi rito, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit hinggit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So ganun yung Panginoon, kaya hindi nila maintindihan. What kind of Messiah is this? King David is a warrior. King David is a conqueror. King David is a brave king. Di ba? Bata pa si David, mandirigma na siya. So, they are expecting na ganun yung gagawin ng Panginoon Kristo. Kaya nga kung makikita nyo pagdating nitong mga susunod na mga araw, di ba? Andun na yung kasunod, makikita na natin yung mangyayari. Okay. So, balik tayo sa ibang hasyo, mga kapatid. So, yung tinatawag na expectations versus reality. They are expecting na ganito yung gusto nila. They are expecting na ganito yung mangyayari. Since na walang believe ito mga iskriba at mga pariseo sa kanila, natatakot sila na sisirain yung kanilang bansa ng mga Romano. Okay. Dito sabi dito, John chapter 12. So, nakipaghapunan ang Panginoon Kristo kay Maria, Marta at Lazaro. Magkakapatid po ito, mga kapatid, na itong si Lazaro na binuhay niya, kung kaya dahilan sa kay Lazaro ay
maraming sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. And then, dito makikita natin na si Maria ay nag-alay ng isang napakamamahaling pabango, mga kapatid. At ang equivalent ng napakamahal nito, ang equivalent nitong pabango na ito ay parang katumbas ng isang taong sweldo. Try to imagine. Ang inihandog ni Maria sa ating Panginoon Jesucristo as part of the preparation sa paglilibing sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang burial. Ngayon sa atin siguro wala naman tayo, sa atin wala naman tayong, we are not anymore part of that sin. Pero every time na ginagawa natin or ginagunita natin itong Holy Week, ano ba sa tingin natin yung maari nating maibibigay sa Panginoon? Di ba? So hindi naman tayo pwede magbigay ng katulad ng ginawa ni Maria. Di ba? Of course, ang ginawa nila ni si Martha, nag-serve siya ng pagkain sa Panginoon at sa mga alagad. And then, si Lazaro ay nakinig sa kanya. Saka si Maria nga, yun, nag-alay siya ng mamahaling babango. Kung since na ginugunita natin itong Holy Week ngayon, gugunitain natin yung pagpapakasakit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, katulad ng binabanggit nun sa Isaiah chapter 53. In our own personal way, ano ba yung pwede nating ihandog sa Panginoon sa Holy Week na ito, mga kapatid? Ano yung sa tingin mo yung narapat mong gawin para sa Panginoon? Di ba? Meron ba? Yes, marami, mga kapatid. Katulad ni Maria, nag-aalay siya. So ano naman yung ating may alay? Di ba? So yun, anong sa tingin natin yung pwede nating maibigay? Okay. Hindi tayo makabigay nung wala ng Panginoon. Hindi naman natin magagawa na rin yung ginawa ni Martha. Pero sa anong paraan na may magagawa tayo para sa Panginoon bilang pagninilay at bilang pakikiisa natin ngayong Holy Week? Paano yun? Brother, wala naman yung Panginoon na eh. Paano ko magawa? Meron. Kasi di ba sinasabi doon sa Matthew 25:31-46, sinasabi roon na, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Di ba? So, pwede natin palang magawa sa Panginoon yun. Na kahit wala na ang Panginoon, sa piling natin, hindi na natin magagawa yung katulad ng ginawa ni Martha. So, as we contemplate, as we reflect this Holy Week, ngayon mula umpisa ngayong Monday, Holy Monday, ano yung mga simpleng mga bagay na maaari natin gawin para sa Panginoon? Let us remember, yun yung sinasabi ng Panginoon, kung babasahin natin yung Matthew 25:31-46, na sinasabi niya roon, na whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So therefore, once nagagawa pala tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sa pangalan ng Panginoon, ay ginagawa natin ito sa Panginoon, mga kapatid. So we can do the same. We can offer the same to the Lord, for the Lord. Hindi man natin mapantayan yung ginawa ng magkakapatid na in-entertain, winelcome nila ang Panginoon sa kanilang bahay. Hindi lamang winelcome. Sa atin, pwede rin natin magawa yun, mga kapatid. Paano natin i-welcome ang Panginoon sa ating bahay? Na? Pwede na ang buong pamilya ay mag-station of the cross, which is most of us ay ginagawa yan ngayon, di ba? Nagbibisita iglesia. Paano natin masasabi sa Panginoon na wini-welcome natin ang Panginoon, lalo na sa araw na ito, kasi ito yung Ebanghelyo ngayon. Ito yung challenge sa atin. Lord, paano ka namin ma-welcome
paano ka ba namin i-welcome sa aming bahay? Di ba? Katulad nung magkakapatid na ito, na winelcome nila ang Panginoon, pinagandaan nila ang Panginoon, pinakinggan nila ang Panginoon, inalayan ni Maria ang Panginoon ng isang mamahaling pabango. Yung mga bagay na yon ay hindi man natin magawa lahat-lahat katulad ng ginawa ng Maria, pero magawa natin yung mga bagay na ito sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Panginoon. At paano natin i-welcome ang Panginoon sa ating bahay? Di ba pwede? Siguro kayo magpamilya in your house kung hindi man kayo makapagbisita iglesia. Mag-way of the cross. Mag-station of the cross. Mga magulang ang mag-initiate. Di ba? That is one way of welcoming the Lord. O sige, hindi man tayo makaalis, hindi man tayo makapunta sa ibang lugar ng mga simbahan. Magkaroon tayo ng way of the cross, ng station of the cross tayo dito sa bahay. Na instead na o di kaya mag-pray ka ng sorrowful mystery. Maganda mag-pray ng sorrowful mystery yun all throughout the Monday hanggang Saturday. Para all throughout maganda ang sorrowful mysteries pag nilayan, mga kapatid. Kahit sabihin mong may mga assigned days, di ba? Monday is joyful, Tuesday is sorrowful, Wednesday is glorious, and then Thursday luminous, and then Friday is sorrowful. Pero pwede na gawin natin na pwede sorrowful lahat from Monday to Saturday. Then glorious mysteries on Sunday. So magulang ang mag-initiate na tatawagin yung mga anak niya, mga anak. Kahit sabihin mong parang awkward sa part mo kasi maaring baka first time mong gagawin bilang magulang, pero maglalakas loob kang gagawin sapagkat gagayahin natin yung ginawa ni Marta, Maria at Lazaro na winelcome nila ang Panginoon sa kanilang bahay. Sa atin, paano natin i-welcome Panginoon? Yun nga ang paraan na yun. Magdasal, manalangin tayo na sama-sama. Mag-initiate yung mga magulang, nanay, tatay, mga anak. Parang first time natin gagawin ito. Kung hindi nyo man ginagawa, pwede huwag kayong mahiya. Huwag kayong, baka sabihin ng mga anak ko, awkward ba? Bago to Di ba? Merong ganun. Pero nagkakaroon ka tayo ng realization na ganito pala si Marta, Maria at Jose, they welcome the Lord in their house. Sa atin, paano natin i-welcome ang Panginoon sa araw na ito? Sa ating tahanan. So yun nga, one way to pray together as a family, ang mag-initiate yung mga magulang. Kahit sabihin yung parang hindi nyo ginagawa before, it seems to be awkward, pero pwede naman gawin. At sabihin ng mga magulang, mga anak, parang na-realize ko na parang first time sa buhay natin, gagawin natin ito, but let us do it. Na i-welcome natin ang Panginoon sa ating mga tahanan, katulad ng ginawa ng magkakapatid na si Marta, Maria at Lazaro. Di ba? And then, wala tayong may handog sa Panginoon na babango, na mamahalin, then we can do little things to our brethren. Yung katulad ng sinasabi sa Matthew 25 verse 40, at tandaan natin mga kapatid, whatever we do to the least of our brethren, ang sinabi ng Panginoon ay ginagawa natin sa Kanya. So therefore, magagawa din natin yung ginawa ni Maria. Hindi man natin mapantayan, pero at least nakakagawa tayo. Mga kapatid. Ay, good morning, Kuya Romy. Good morning. So, di ba? So, mahaba-haba pa ang araw ngayon, mga kapatid. Magawa natin yan. Maaring may opportunity tayo. Let us do it. Gawin natin. Okay? Okay. Kasunod ay so nagalit pa nga si Judas ng mga kapatid. Nagalit si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi pinagbibili ang pabango
at ibinibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha. Kaya niya sinabi iyon kundi dahil siya ay magdanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. So yan mga kapatid. So, wag yung paggawa natin sa Panginoon ay wag daw hadlangan. Huwag nating hadlangan yung paggawa natin ng mabuting bagay sa Panginoon. At ano yun nga? Yun ang tanong natin. Ano yung mabuting bagay na sa tingin natin na gagawin natin ngayon, mga kapatid? Verse 9, sabi rito, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. So nag-worry na sila kasi napaka na lumaganap ngayong kwento patungkol kay Lazaro. So gusto nila uli patay. Gusto nila uli patayin si Lazaro, mga kapatid. Kasi ano yun ebidensya yan Evidence Kumbaga son dahilan diyan sa kay Lazaro, siya yung pinaka-testamento, patunay na totoo ang Panginoong Hesukristo. Siya yung isang testamento, mga kapatid. Di ba? Nagiging buhay na patotoo ka, na tunay na ang Diyos ay makapangyarihan, naging patotoo ka na tunay na ang Panginoong Hesukristo ang siyang Mesiyas. Di ba? Nagiging patotoo ka, nagiging testimony ka. Kaya nga kung makikita niyo, mga kapatid, ito, kahit isasalay natin ngayon, alam niyo ba na kaya nga isa sa reason, ang kalaban ng Diyos, mga kapatid, ay gustong, ay Mystery of Faith, Brother June, dito na, Mystery of Faith. Kasi, ang kalaban ng Diyos ay gustong pabagsakin yung mga nagiging signs or nagiging testimony ng existence of God. Naging testimony ng katotohanan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Yan, sabihin na natin, mga kapatid. Alam niyo ba na kaya that is why ang kalaban ng Diyos, ang Diablo, mga kapatid, he is doing something. He is using people. Di ba? Ano yung mga testamento, mga patotoo, the existence, yung genuity ng ating pananampalataya, ng ating sinasampalatayanan. Di ba? Gusto niyang sirain, di ba? Dinidiscredit ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Dinidiscredit ang Panginoong Hesukristo. Dinidiscredit, sinisira, gustong sirain ang simbahan, sapagkat ang simbahan, one of the Catholic Church is one of the tangible, the very obvious, a clear sign from the Lord na totoo yung ating pananampalataya. Kaya kapag, thank you Mr. Ripay, sa ice cream, kape wala. So, makikita natin, mga kapatid, kaya ang kalaban sa ating kapanahunan, parang katulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Gusto nilang patayin si Lazarus para walang ebidensya.
Yan. Kumbaga saan ngayon sa panahon, wow, thank you. Ataw yata yan, mystery of faith. So, ang kalaban ng Panginoon, gustong sirain ang simbahan. Kasi kapag masira ang simbahan, mga kapatid, ay magiging walang saysay or magiging myth na lang ang patungkol sa Panginoong Kristo. Magiging myth na lang. Ay, yung pag-myth, ano bang myth? Tama pa pag-pronounce ko. Sa Bisaya, yung MYTH, magiging kathang isip na lang. Magiging kwento-kwento na lang. Kapag masira ang simbahan na itinatag ng Panginoong Kristo, magiging kwento-kwento na lang lahat. Yung mga sekta at denominasyon na nagsusulputan, magiging baliwala sila lahat, mga kapatid. Kapag masira ang Catholic Church. That is why we in the Catholic Church, naniniwala tayo at hindi tayo naniniwala sa tinatawag na apostasy theory. Hindi tayo naniniwala doon sa pagtalikod. Sapagkat all throughout the scripture, from the Old Testament, mga kapatid, ay inihula na talagang walang mangyayaring pagtalikod. Kasi kung mangyayari yung ganun, parang magiging, fairy tale. Magiging parang kwentong kotsero na lang, nagawa-gawa ang kwento lang patungkol sa Panginoong Kristo. So, the fact na hindi nila masira-sira ang simbahan ay patunay na ang Panginoong Kristo na ating sinasampalatayanan ay totoo, pati yung kanyang mga ipinangaral ay totoo. Isa pa sa reason na gusto nilang sirain na patunay ay yung gusto nilang burahin ng Israel, mga kapatid. Di ba? That is diabolic, what we call this, diabolic inspiration yan, mga kapatid, na ginagawa ng kalaban ng Diyos. Yung gusto nilang burahin ng Israel. Alam nyo ba? Baka hindi nyo alam, meron talagang mga tao na gustong burahin ng Israel. Pero kung titingnan natin sa banal na kasulatan from the Old Testament, ay pinangakuan na yan ng Panginoon. Kaya despite na ang Israel ay hindi sumasampalataya sa Panginoong Kristo, ay pinipreserve ng Panginoon yan for the sake of His name and for the sake of His covenant to the people of Israel. Kaya kung titingnan mo sa Romans chapter 11, hindi ko lang alam kung nabasa nyo doon, makikita nyo doon, mga kapatid, na huwag tayong magmalaki na mga hintil, na tayo pa ang nauna, na sumampalataya sa Panginoong Kristo. Basahin niyo yung Romans chapter 11, mamangha kayo dyan. Na sinabi dyan na pagdating ng araw na kapag marami na yung kabuang bilang ng mga hintil ay masakop na sa mapaloob na sa pananampalataya, sa kaibaling ng Panginoon, yung kanyang paningin sa kanyang bayang Israel. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, parang minarinig ako dati na we don't need to proselytize the Jewish people because salvation is from the Jews. Diba? Sinabi ng Panginoon yan sa Samaritan woman sa John chapter 4. Salvation is from the Jews. Ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. And then, doon sa Romans 11, makikita nyo doon na kung kayo nga na mga ligaw na sanga ay naiugpong sa totoong tunay na puno ng olibo, gaano pa kaya na ang tunay na olibo ay kayang abutin ng Panginoon? Ayan, i-challenge ko na lang kayo, basahin niyo yung Romans chapter 11, mga kapatid. So, ganun. Yun yung yun yung tatlong gustong burahin ng kalaban ng Diyos. Ang Israel. Kasi kapag mabura ang Israel, Kuya Kim, kapag mabura ang Israel, ano magiging saysay ng pananampalataya natin? Time will come na wala na, mawawalang saysay lahat. Di ba? Because sila yung concrete, they are one of the concrete evidence ng katotohanan
patungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga, yung mga archaeologist, yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, ay kapag sinasaliksik nila, puntahan nila yung mga lugar, ay nakaka-discover sila kung ano yung mga sinasabi sa banal na kasulatan. Di ba? Halimbawa, katulad nung si Lot at ang kanyang sambahayan, yung pillar of salt, yung kanyang asawa naging pillar of salt, yung Sodom and Gomorrah, ang Egypt, ang Red Sea, di ba? Ang Wall of Jericho. Nung chinyek yan ng mga mananaliksik na mga archaeologists, nakakita sila ng mga ruin, mga archaeology, ng mga artifacts na bilang patunay na totoo nga nag-exist yung mga ganong mga bagay, yung ganong mga lugar na yun at yung mga pangyayari na yun doon na sinasabi sa banal na kasulatan ay totoong nag-exist, mga kapatid. Kaya kung mabura ang Israel, ay di katang isip na rin yung patungkol sa Diyos. Kasi sila naman yung pinagpahayagan ng Panginoon. Di ba? Kaya nga salvation is from the Jews. John chapter 4, yung pag-uusap ng Samaritan woman at ng Panginoon sa Kristo. Pero makikita natin, kahit hanggang sa huli, ay hindi magtatagumpay ang kalaban ng Panginoon laban sa kanyang bayang hinirang. Bagamat hindi nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo bilang Mesiyas, dumating na Mesiyas, yet, for the sake of His covenant, hindi niya pababayaan ang kanyang bayan, mga kapatid. Kaya nga yung mga nangyayari ngayon, tingnan niyo yun, kung babasahin natin yung Book of Psalms, yun sa Psalm 83, makikita natin dyan sa Psalm 83 na naranasan na ng bayang Israel na pagtulungan siya ng kanyang mga kalaban. But since, because God is with him for the sake of His name and for the sake of His covenant, hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. At kapag mawala ang Israel, mga kapatid, kwento na lang, kwentong kotsero na lang, katang isip na lang, parang meat lang. Ikalawa, yung simbahan nga. The enemy trying to destroy the Catholic Church. But since the beginning of time, from the first century until now, mga kapatid, ilang pangyayari na po ang nangyari sa simbahan. Kahapon na napanood ko yung isang video, yung Otranto, yung kwento sa Otranto. Actually, nabasa ko yan may nabasa kong konti dyan patungkol sa Otranto. Ang Ottoman, mga kapatid, wanted to invade the Vatican City, the Rome, para ibagsak ang Vatican, mga kapatid. Kasi ang sabi nung yung caliph, parang pinaka-pope ng Islam, ng Muslim, ng Ottoman, sabi niya gusto niyang gawing pakainan ng kabayo ang Vatican, mga kapatid, ang Rome. So nilusob nila yung Rome. Pero dumating ang napakalakas na unos, yung wave, napadpad sila sa Otranto, mga kapatid. And then, kung babasahin niyo yung tinatawag ng Otranto, 800 Martyrs of Otranto, makikita niyo dyan sa isang simbahan sa Otranto, Italy, mga kapatid, ang mga bungo ng 800 martyrs na pinugutan ng mga Muslim. Kasi hindi nila itinakwil ang kanilang pananampalataya. At ang kanilang mga bungo, i-check nyo sa Google. At meron yan, video ngayon sa Facebook, interview ng isang Catholic vlogger. Makikita nyo doon yung mga bungo ng mga martyr. It seems weird, di ba? Pero yun ay kumbaga sa relics, pruheba, patunay, testamento, na ang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya ay tinatakan ng dugo ng mga martir.
So, hindi sila nakarating sa Vatican, mga kapatid. Ang napuntahan nila ay ang Otranto. At lahat ng maratnan nila doon, convert or die. So, nangyari, Mystery of Faith, i-check mo yan kung hindi mo pa na-check. Basahin mo ang istorya niyan. Ang nangyari ay pinugutan sila ng ng mga Muslim, ng Islam. Convert or die. They all die because of their faith. Kaya yung backdrop ng simbahan dyan sa Otranto, Italy, yung 800 Martyrs of Otranto, makikita nyo dyan yung simbahan, yung mga bungo ng mga martyrs sa altar, nakasalamin, mga kapatid. I-check nyo. Kasi sila yung naghalay ng kanilang buhay alang-alang sa Panginoong Jesucristo. So, you see, at actually, isa doon sa kwento daw na isa doon sa mga Muslim ay nagkaroon ng conversion during those time. So, kasama din siya sa pinugutan ng kanyang kasama. So, yun yung nangyari. Kaya hanggang yun, andun mga kapatid, i-check nyo yung Otranto, Italy. 800 Martyrs of Otranto. So, you see, yun na tunay na sabi ng Panginoon na upon this rock, I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. Kasi ipipreserve ng Panginoon ang simbahan sapagkat ang simbahan ay isa sa mga nagpatutuo ng katunayan ng ating sinasampalatayanan at patutuo na ang Panginoon Jesucristo ay totoo at ang tinuro ng Panginoon Jesucristo ay totoo. Kapag masira ang simbahan, mga kapatid, the rest of God's promise in the Scripture ay walang kabuluhan. Walang saysay. Gawa-gawa lang yun. Hindi totoo yun. Kasi kung natalikod ang simbahan, kung nasira yung iglesia ng itinatag ng Panginoon, then the rest of His promise is nonsense. So meron tayo, we have the reason, people have the reason not to believe in God. Kasi anong klaseng Diyos yun? Martyrdom is the most highest good. Oo. Pero yung uri ng martyrdom natin, Brother Jun, hindi tayo yung pumapatay. Hindi katulad nung kilala natin na ang martyrdom nila, sila yung papatay muna sila, then kasama sila doon sa mamatay. Yun sa atin. Oh. So, kaya hindi ipapahintulot ng Panginoon, mga kapatid, na ang kanyang iglesia ay masisira, ma-apostasy. Kaya yung claim ng dalawang mga religious founder, kilala natin mga religious founder na outrightly nangangaral na ang iglesia ang itinatag ng Panginoong Jesucristo ay natalikod, ay walang katotohanan, mga kapatid. Kasi kung magkaroon ng katotohanan, yung natalikod, yung iglesia ang itinatag ng Panginoon, then walang saysay. Anong klaseng Panginoon to? Di ba sinabi niya, pinangakuan niya na kahit ang kamatayan ay hindi maaring mga pananaig? Di ba? At the same time, yung sinasabi niya sa Matthew 28 verse 20, I will be with you till the end of time. Ngayon, natapos na ba ang kapanahunan natin? Hindi pa, matatapos ang kapanahunan natin sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. So therefore, kasama natin ang Panginoon Jesucristo. Kung kasama natin ang Panginoon Jesucristo, paano magkakaroon ng chance of apostasy? Di ba? Paano magkaroon ng chance ng apostasy? Andiyan ang Panginoon Jesucristo, kasama natin. He is with us up to the end of time. Hanggang sa wakas. Ang wakas na sinasabi, ang kanyang muling pagbabalik, ay hindi pa siya nagbabalik. So therefore, He is with us. Actually, nagiging tangible ang Panginoon Jesucristo. Naging tangible ang Panginoon Jesucristo every time we attend the Mass, di ba, mga kapatid? Yes, yan.
Hindi ang iglesia ang natalikod. Tama yan, Kuya Romy. Hindi ang iglesia ang natalikod. May mga tumalikod sa pananampalataya. May mga tumalikod sa pananampalataya. Yung sinasabi si Matthew chapter 24. Tama po ba na mahal ng Diyos lahat ng tao, sabi ni Darl? Kung babasihan natin yung banal na kasulatan, tama naman. John chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-iibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, the whole of humanity, the whole of human race. Di ba? So, sa Matthew 24, kung pupuntahan natin mga kapatid, sinabi dito sa Matthew 24, dito, sinaysay ng Panginoon sa Kristo dito, mga kapatid, na pagdating ng araw, maraming mga tatalikod. Di ba? Yung tinatawag na, pag petty warp, kung sa tingin mo introductory at saka paulit-ulit, skip ka na lang, kayaan mo lang kasi baka yung alam mo, hindi naman talaga alam ng iba yun. Sa atin, maaring paulit-ulit na yan, basic lang yan, alam na natin yan, then skip and find other na sa tingin mo na ma-upgrade ba yung kaalaman mo. Okay? Pero yung I am just discussing about sa Ebanghelyo ngayon na rate ko. Ulit-ulit talaga wala akong magawa Kaya nga ako minsan sinisingitan ko. So, paulit-ulit na niya sa tingin natin, pero sa iba, bago sa kanila. So, go ahead na lang find other sa pity warp sa tingin mo nung mga pupunta ka na doon sa Catholic Answer, kay Scott Hahn, doon sa mga doon sa Catholic Answer, kay Jamie Aiken, yan. Yung mga apologists kay Brother Dwayne Cartojano, doon ka. Ito, huwag nating i-deprive ito kasi basic na ito alam na natin ito Kumbaga hindi na natin ito dapat Pero sa atin, sa tingin natin, basic to, pero sa iba, ay bago ito sa kanila. So, na lang, skip mo na lang muna. Okay? Sige, God bless, Pity Warp. Punta ka doon sa Catholic Answer kasi mga bigatin na talaga yung mga nila, kahit si Jamie Aiken, yan yung mga tanungin mo. Si Jamie Aiken, kasi si Jamie Aiken, talagang parang ang talino nun, dating protestante yun. Or si Scott Hahn, yun, mga bagong maririnig, may mga bagay doon na hindi mo narinig, na hindi nila marinig. Si Trent Horn, yung mga ganon. Si Patrick Madrid, yan. Si Tim Staples, si Marcos Guruday, yan, mga kapatid. So sa atin, hayaan mo na, i-disregard mo na. So, na ito pabalik-balik ito kung totoo lang. So malalaman naman natin yan. Okay. So sa Matthew 24, mga kapatid, bilang patunay na hindi talaga matatalikod ang iglesia. Kasi ang nakalagay dito, itong Matthew 24 na ito, mga kapatid, apocalyptic to tawag to? Mga eschatological things yung diniscuss ng Panginoong Jesucristo. Eschatological yung dinidiscuss nito, mga bagay na sa huling panahon. He discussed many things, yung mga patungkol sa mga darating. Pero, yung sinasabi nilang pagtalikod sa iglesia, ng iglesia, na napaka-relevance, na napaka-importante, ay hindi dito sinabi ng Panginoon. Bagkus ang sinabi niya lang dito sa Matthew 24, mayroong mga tatalikod. Kaya, be aware kayo kahapon, nung Friday, Saturday, yung dating member ng simbahan na yun, nag-usap kami, nag-convert na sa atin. Pagdating daw sa salitang natalikod, ganap na natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon.
sinasabi. Pero wala mga kapatid. Nowhere in the scripture, nowhere in the entire New Testament na sinasabi na matalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Merong mga tatalikod sa pananampalataya. At iyan na sinasabi dito. Verse 10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa ay ipagkakanulo ang isa't isa ang kanyang kapwa. You see, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero never sinabi na matatalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo. Napaka-relevant na kasaysayan sa simbahan ng Panginoon sa Kristo. Tapos hindi niya sasabihin sa kanyang mga alagad. Kahit doon sa Matthew chapter 16, mga kapatid, basic na to ulit. New bago lang to, introductory teachings lang to. Di ba si Matthew 16? Upon this rock I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. Wala man lang open and close parenthesis doon, but sometimes later, my church will be apostatized and it will be revealed again in 1830 in the United States and in the Philippines in 1914. Or kahit hindi man, and in part of Asia, it will be revealed again in part of Asia. Walang ganun, mga kapatid. Wala man lang open and close parenthesis. Take note, ang mga alagad ay makikita natin na may mga sinasabi ang Panginoon na malinaw. Wala man lang sinasabi. Di ba kapag may mga confusion ng mga alagad, tinatanong nila privately ang Panginoon? Nagtanong ba ang mga alagad, Lord, matatalikod ba yung iglesia? Di ba sinabi mo kanina maraming tatalikod? Do not just focus on the word tatalikod. Dapat tingnan mo yung maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? Kailan nangyari yun? Yung mga napagtalikod na yun. Of course, yung una, yung Great Schism, yung 1054 AD. Ang Orthodox Church. Diba? And then, yung another schism, great. Isang pinaka-greatest schism na nangyari is yung 1517, si Martin Luther. And it continues even until today. Diba? Yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Ano sinasabi dito? Yung sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 10. Ito yung support niya. Ito yung parallel niya mga kapatid sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Sabi rito, mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig nyo, darating ang Antikristo. Ngunit ngayon marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19. Yan. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, na natili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. You see? Sila yung tumalikod, mga kapatid. Yung sinasabi sa Matthew 24 verse 10. At then, sinasabi pa doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, yung ginagamit ng isang sekta dito sa atin, laban sa atin sa Catholic Church. Kung titingnan mo at suriin mo, sila ang katuparan. Yung mga sektang denominasyon ng mga nagsisulputan, sila ang katuparan. Bakit? Ano sinasabi doon? Sa mga huling araw, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami. Take note of the word marami. Hindi ang iglesia, hindi yung kabuuan.
maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at susundin nila ang magdarayang espiritu. Ngayon, kung titingnan natin, ano ba yung mga magdarayang espiritu? Ang magdarayang espiritu, mga kapatid, yan, ibasahin natin yung mamaya Kuya Romy, yung Daniel 2:44. Ang magdarayang espiritu ay nakalagay dito sa 2 John verse 7, mga kapatid. Anong sabi dito? Sa 2 John verse 7, ito pala yung mga magdarayang espiritu. Okay? Ang sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesus Kristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Okay? So, yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Parallel noong sinasabi sa Matthew 24 verse 10. And then, doon sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. At itong 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at susundin ang magdarayang espiritu. At ang sinasabi ng magdarayang espiritu ang Antikristo, yaong mga tao na hindi nagpapahayag na ang Panginoong Kristo ay naging tao. Take note of the word naging. Pag sinabing naging tao, ibig sabihin, he has other nature prior siya naging tao. Alam naman natin yan, inulit-ulit na natin, basic lang. Na alam natin ang Panginoong Kristo, ang kanyang katangian ay Diyos siya. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Colossians chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 1 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 5. Hebrews chapter 10 verse 5. Nang pumanaog si Kristo sa sanlibutan, pumanaog siya. Kasi meron siyang dating kalalagayan. Siya ay galing sa langit. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. As John chapter 1 verse 1 to 3 is saying. So you see, at never matalikod. Kasi yun yung sinasabi nga doon sa hula pa lang sa Daniel chapter 2 verse 44. Na sinasabi dun, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Or, ang sinasabi dito sa English, sa New American Bible, ganito ang pagkabanggit mga kapatid. Basahin natin. Kasi parang hindi ko masyado memorize yung later part. Sa Daniel chapter 2 verse 44, ang sabi dito, in the lifetime of those kings, si Daniel ang nagsasalita, nagpapaliwanag kay Nebuchadnezzar, mga kapatid. Tiyagaan lang yan, Brother Jun. Kaalang-alang sa kapakanan ng mga nadadaya nila. Hindi na natin sila i-persuade sila mismo, pero yung mga nadadaya nila, baka sakaling may balik pa natin sa liwanag. Sabi dito, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up, take note or delivered up to another people. E di ko nasa likod at napunta sa kamay ni Smith at saka ni Manalo, and na-delivered up to them. Okay? Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. Diba? Take note ang term dito, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. And then later part, and it shall stand forever. So, saan yung chance of apostasy? At sinabi doon sa 2 Samuel 7:12 to 13 na ang paghaharing ito ng Panginoon ay magpakailanman. I will make His kingdom firm. So kung firm, hindi yun mawawasak, hindi yun masisira. So therefore, there is no chance
of apostasy. You see, mga kapatid. So bakit natin napunta tayo doon? Kasi yun nga, na gusto nilang patayin sila sa yung ebidensya, patunay na ang Panginoon Kristo ay totoo, patunay, gusto nilang patayin sila sa para mawala yung katunayan, ang patotoo patungkol sa Panginoong Kristo. At yan ay ginagawa din ng demonyo sa kasalukuyan para mabaliwala ang pangaral patungkol sa Panginoong Kristo. Mga kapatid. So, hindi nila masira-sira yung iglesyang itinatag ng Panginoon kasi may pangako yan. Kasi kapag masira yan, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo na magiging baliwala yung ating kapag yung mga evidences na yon, yung mga katibayan. Yun nga ang tinatawag natin kanina is the Israel, the people of God, the first chosen people, and then the church, and then pangatlo, yung banal na kasulatan. Diba? Alam naman natin na mismo ang problem within the church, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kaya tulad ng mga scientists, mga archaeologists, kaya hindi sila basta-basta naniniwala. Pero sabi nga ng Panginoon doon sa John chapter 20, di ba? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sapagkat sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. As sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero since the mga archaeologists, mga scientists, hindi sila naniniwala. Kaya nga yung mga archaeologists, thank you, Tenerosa. Yung mga archaeologists, yung kung ano yung sinasabi sa Biblia, marami na pong mga diggings, marami na pong mga archaeological finding, mga artifacts na na-discover, mga archaeologists, nagpapatunay na ang sinasabi sa banal na kasulatan ay totoo, mga kapatid. Yes, mga kapatid. Basta sa atin, Brother John, gawin na lang natin yung part natin. Gawin na lang natin yung part natin para kung sakaling hindi man gawin natin yung part natin, kung sakaling hindi man sila maniwala, at least ginawa natin ang part natin. The Lord will do His part. At least ginagawa natin. Dito sa Kawikaan 15:3, siya rin yata itong si Romans 15, Romans 12, 7, 8, 9, 10. Ikaw ba yun? Romans 12, 7, 8, 9. Ayun, Kawikaan 15:3 na yata yung niya. Member ito ng MCGI. Ang iglesyang itinatag ni Soriano out of his resentment kay Perez na hindi pinamana sa kanya yung haligi at suway. Bagkos ibinigay kay Gugulan. Ayun. Okay. So, yung mga nanliligaw is yung mga yung katuparan ng Matthew 24:24 at saka Matthew 24 verse 4 to 5 at saka Matthew 24:11. So, kayo yung mga nanliligaw. So, yun yung sinasabi dun, maraming darating na mga bulaang propeta. Pag sinabing darating, ibig sabihin sa huling part. So, Kawikaan 15:3, kasama yung powder mo doon. Alalahanin mo na ang Panginoon Kristo ay nagtatag lamang ng isang iglesia. At ang iglesia na yun ay hindi itinatag ni Soriano or ni Manalo. Ano sabi sa Matthew 16, di ba? Alam mo naman yan. Verse 18, upon this rock I will build my church. So, hindi yun upon this rock I will build my church. Nagtatag ang Panginoon ng kanyang iglesia. At yung iglesia na yun
ay hindi tatag ng tao. Sapagkat kung tatag lamang ng tao, yun ay walang kabuluhan. At yun ay sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Ano sinasabi doon? Ano sinasabi sa Psalm 127? Maliban na ang Diyos ay nagtatag ng sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. Therefore, ang isang iglesia na hindi ang Panginoon ang nagtatag ay walang kabuluhan. At yan ay sinasabi ng Panginoon, may babala ang Panginoon dyan sa mga pundador ng mga sekta at denominasyon. Ang sinasabi dun sa Romans chapter 16 verse 17 to 18, sinasabi doon, nasabi dito, mga kapatid, ito yung babala sa kanila, mga kapatid, ng Panginoon sa atin para dito sa mga pundador ng mga sekta at denominasyon na wala pala silang kabuluhan basis sa 127 verse 1. Ang sabi dito sa Romans chapter 16 verse 17 to 18, na ipinamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na itinuro na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. Okay? Hangarin, sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis sa pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So, iwasan daw natin ito, mga kapatid. Itong mga pundador ng mga sekta na ito. Kaya nga, doon sa 2 John verse 10, mga kapatid, ang sabi dito sa 2 John verse 10, okay, nasabi rito. Sabi dito, sino mang dumating sa inyong ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumamati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So you see. So, wag daw natin paniwalaan ito, wag natin tanggapin itong mga pundador ng sekta. Kasi yung kanilang sekta walang kabuluhan sapagkat tinayo lamang ng tao. Maliban sa Psalm 127 verse 1, maliban ang Diyos ang nagtatag ng sambahayan. At kung titingnan natin kung ano ba itong sambahayan na ito, ay makikita natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, di ba? Yung sinasabi doon. Sabi niya na kung ako may magluwat, sabi rito, dito sa magandang balita Biblia, sabi niya, ngunit hindi man ako makarating agad, ay malaman mo ring dapat ugaliin sa sambahayan. Yan. Sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. You see, mga kapatid, so ibig sabihin, ang sambahayan pala na sinasabi doon sa Psalm 127 ay ang iglesia sa haligi at suhay ng katotohanan. At kung titingnan natin, itong 1 Timothy chapter 3 verse 15 is written in the 1st century. At alam naman natin, the church that exists in the 1st century is the Catholic Church. The rest of our separated brethren existed only in 1617, 1517 onward. Lalo na yung mga local na pinatag dito sa atin. Kay Eliseo Sana, 80s lang yan eh. Kay Mang Felix, 1914. Kay Kibuloy, 80s lang din yan. Di ba? Mga Pentecostal, 80s lang din yan. So sila yung gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Base doon sa Romans 16, 17 to 18. Mga kapatid. At isa sa babala ng Panginoong Kristo, doon sa babala ng Panginoong Kristo, sa mga taong ito, iyon siya natawag sa Romans 16, 17, 18, at meron pang babala ang Biblia doon sa Galatians 5:19 to 20. Isa doon sa binabala ng Panginoon na hindi pinapansin ng dalawa nating mga separated brethren natin, yung salitang pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Sila yung gumagawa ng pagkakampi-kampi, pagkabahagi. Bakit? Makabasa ng Biblia, magtatag ng sariling sekta, iparegistered na sa Securities and Exchange Commission. Mga kapatid, ibig sabihin sila yung katuparan. Ano sabi doon? Binabalaan ko kayo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang gumagawa nito. Yung dalawa na yun, namimiss nila. Yung pagkakampi-kampi at pagkabahagi.
Ang tinatarget lang nila doon, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, wala naman tayong Diyos-Diyosan. Mga santo natin, hindi natin kinoconsider na Diyos. Di ba, mga kapatid? So kung ang mga santo natin, kinoconsider natin na Diyos, Diyos-Diyosan yung mga santo kasi hindi sila totoong Diyos. So magiging kasama tayo sa binabalaan. Pero yung babala na hindi nila napapansin yung pagkakampi-kampi at pagkabahagi. At yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid. Ano sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. So hindi sila tumutulong mag-ipon, bagkus nagkakalat sila. Nagkakanya-kanya sila, makatabasa na ng Biblia ng Tagalog o English, ay magtatayo na ng sariling sekta. Ito si Kawikaan 15.3 na dati si Roman 12, 17, 18, 19. Ang account name niya ay sila yung kasama doon sa sinasabi na iwasan natin ng mga ito, mga kapatid. Sila yung nag-create ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Nagtatayo ng sariling sekta. Di ba? Yun yung katuparan sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19 na dati nating makasamahan pero patunay na hindi natin kasamahan sapagkat umalis sila. Nagtayo sila ng sariling sekta. So you see, mga kapatid. So pinapaiwasan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pinapaiwasan sa atin ng Biblia. Ang sabi doon sa Romans 16:18 nga gagamit sila ng magagandang pananalita. Di ba? Ang galing nila manalita. Kaya nga si Mang Eli Soriano ay marami siyang napaniwala ng mga mahihinang Katoliko. Yan si Kuya Romy Nunez, itong kasamahan natin dito, nandito ngayon. Si Kuya Romy Nunez ay Jomo Tanyola. Si Kuya Romy Nunez, sabi niya, bilib na bilib siya noon kay Soriano, muntik na siyang umalis din sa pagiging Katoliko. At sasama sana siya kay Eliseo Soriano. Pero salamat sa Diyos, sabi ni Kuya Romy Nunez, sabi niya, sapagkat napakinggan niya, ay thank you Jomo, God bless, napakinggan niya si Brother Marco Evangelista at Brother Marco Evangelista at si Tatang Larry Malyari. Thank you for that, Jomo, God bless. Napakinggan si Tatang Larry Malyari na dating iglesia, handog, and then God bless you, Jomo. Tanyola. Okay. Thank you for that. Napakinggan si Tatang Larry Malyari, nating iglesia, handog, and then si Brother Marco Evangelista. And that helps him na hindi umalis sa Catholic Church. Kasi nalaman niya na ang Panginoon pala ay nagtatag lang ng isang iglesia. Kaya nga, yun yung binanggit natin kanina, di ba? Sa Daniel chapter 2, verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed or shall deliver up to another person, but rather it shall stand forever. So therefore, kapag nagtayo na ang Panginoong Jesucristo, nagtayo ang Diyos mismo ng isang kingdom or kaharian, there is no need that other people ay magtatayo pa. Kasi yun yung sinasabi sa Psalm 127 verse 1 na walang kabuluhan yaon. Walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. At sinasabi doon sa Acts na alam natin na ang Diyos ay hindi nanganahan sa templong ginawa ng tao. Okay? Punta natin You see? You see the mga kapatid, the relation doon sa Psalm 127 verse 1, yung God doesn't dwell. God bless you mo, God bless. God bless, salamat. Okay.
Dito sa Acts 7:48 to 49, ano sinasabi dyan? Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templong gawa ng tao. So you see the relations in Psalm 127 verse 1. Kaya sinabi doon na maliban ang Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. See, then pagdating dito sa Acts chapter 7 verse 48 to 49, you see the relationship that God doesn't dwell in the temple made by man. At alam naman natin na ang temple is we, the people. Diba? 1 Corinthians chapter 6 verse 19, you are the temple of the Holy Spirit. Okay. Gawa chapter 7, 48 to 49. Ang sabi rito, mga kapatid. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. You see? God doesn't dwell in the house made by man. Yan din yung sinasabi sa Psalm 127, verse 1. Kaya pala sinasabing walang kabuluhan. Kasi nagtayo na nga ang Panginoon ng isang sambahayan. You see? At alam natin, yung sinasabing sambahayan ay yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, the church, the pillar and foundation of the truth. So kung meron pang nagtayo ng sambahayan, hindi nananahan ng Diyos doon. Kasi gawa lang ng tao yun. You see? Mga kapatid. Kaya nga pinapaiwasan sa atin ng Biblia, mga taong ito sila pagkat sila ay gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi na binabala doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20. At alam naman natin na ang may kagagawan ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi ay ang demonyo. John chapter 10 verse 10, na parito magnanakaw upang magpumatay, magwasak at magnakaw. Di ba? Magwasak, to divide. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng divide, ng devil, ang ibig sabihin niya is to divide. Diabolos. Ang kahulugan ng diabolos is to divide. Mga kapatid. Ang kalagayan ng temple, ang temple ba hindi ba bahay? Synonym lang yun. Hindi yun magka-iba. Di ba? Ang sabi dito sa Biblia, sabi niya, gayunman ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinabi ng propeta. You see? Ang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. At yun yung sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Maliban na ang Diyos ay nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. See the relationships? Ngayon, kung ang sekta mo itinayo lamang ng tao, walang kabuluhan yan. Yan yung pinapaiwasan sa atin sa Romans 16:17 to 18 na gumagamit ng magagaling na pananalita. Di ba? Kung bakit dumami ang napaniwala ni Brother Eli Soriano at ng ibang mga sekta dahil sa magagaling sila magsalita. Mag-quote sila ng mga verses sa Bible na ginawa ng Catholic Church. Kasi without the Catholic Church, there is no chapter and verses in the Bible. Kaya thanks be to the Catholic Church. Diba? Kaya meron kayong mga nakukote ng mga passages. Kung walang ginawa ang Catholic Church na chapter at verses, ay wala kayong may kukote dun sa nyo. So you see, ito pala mga kapatid. Kasi ang linaw nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 12 verse 30, puntahan natin mga kapatid. So, yung consistency ng Panginoon makikita natin. Sabi dito sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat.
So, panig ka ba sa Panginoong Hesukristo? Matatawag ka ba na panig sa Panginoong Hesukristo kung andito yung iglesia ng itinatag ng Panginoon, humiwalay ka, nagsarili ka, nagtayo ka ng sarili mo, panig ka ba sa Panginoon? Ibig sabihin, nagkakalat ka. Yan ang strong, isa sa strong. Okay, basahin natin mga kapatid ha. Of course, lahat naman tayo, kung ginagawa pa natin yung mga ganun dito sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20, masama tayo dun sa binabalaan. Pero ito yung dalawa na dito na hindi nila pinapansin kasi hindi ito paburo sa kanila. Ito lang yung, basahin natin lahat ha. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi. Ayan, itong dalawa na ito hindi nila pinapansin. Pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30. At yung sinasabi sa Romans 16:17 to 18. Yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, hindi nila napapansin. Ang pinapansin lang nila yung mga nasa taas. Yung hindi makakaila mga gawa ng laman, pangalunya, karimari-mari, mamamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung lalakihan nila yan, i-emphasize nila. Kasi ang pag-aakala nila, ang mga santo natin, ginagawa nating Diyos. Kung kinikilala natin ang mga santo natin, na Diyos, halimbawa si Mama Mary, kinikilala natin Diyos, dapat na tinatawag natin Diyos naming Maria, Diyos naming Jose. Kapag kilalanin natin ang ating mga santo, si Mama Mary, kunwari na Diyos, magiging Diyos-Diyosan talaga sila. Bakit? Isa lang ang totoong Diyos. May likha ng langit at lupa. So kung may kilalanin ka pang ibang Diyos, yan ay maituturing na Diyos-Diyosan. Kasi they are not real God. The real God is the creator of heaven and earth. So therefore, kapag may kilalanin kapag ibang Diyos, makukonsider sila na Diyos-Diyosan. Kaya nga hindi natin ino-consider na Diyos si Maria. Diyos Maria, Diyos Jose. Hindi dapat kapag mag-invoke tayo sa kanila, Diyos Maria, pagpalain mo kami. Diyos Jose, pagpalain mo kami. Hindi natin binabanggit dapat, hindi na natin dapat binabanggit na ipanalangin mo kami. At the same time, hindi natin sila tinatawag na Diyos Santo. So kung pagpalagyan natin kilalanin silang Diyos, Diyos Jose, pagpalain mo kami. Diyos Maria, pagpalain mo kami. Diyos Pedro, pagpalain mo kami. Diyos Pablo, pagpalain mo kami. Diyos Juan, pagpalain mo kami. Di ba? Hindi nga natin sila kinikilalang Diyos. Kapag kilalanin natin silang Diyos, sigurado, mapapasok sila dun sa kategorya ng Diyos-Diyosan. Kasi hindi sila totoong Diyos. Isa lang totoong Diyos, may likha ng langit at lupa. Kaya nga si Baal, makonsider na Diyos-Diyosan kasi hindi totoong Diyos si Baal. Hindi siya totoong Diyos, kaya Diyos-Diyosan. Si Asera, may tuturing na Diyos-Diyosan sapagkat hindi siya totoong Diyos. Bagamat kinikilala silang iba na Diyos. Pero hindi siya totoong Diyos. Kaya na makukonsider siya ng Diyos-Diyosan. Kawikaan 15:3, lalo nang madadagdag sa iyo yung kasalanan, lalo nang narinig mo ito na ang Panginoon ay nagtatag lang pala ng isang iglesia. At may babala pala siya na yung mga taong gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Mas mabigat yun sa'yo kasi narinig mo na pala ito. Maaring dati hindi mo narinig. Kasi ang inaaral nyo lang doon, yung mga pabor lang sa inyo. Sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin, laban sa akin, ang hindi tumutulong mag-ipon, nagkakalat. Tumutulong ka ba mag-ipon? Di ba? Anong sabi doon ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16? Meron pa akong ibang mga tupa na wala pa sa mga kawang ito na kailangan ko rin silang alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Ginagampanan mo ba yung tungkulin mo para makatulong ka doon sa sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16? Ang desire ng Panginoon,
ay dala niya rin yung mga hintil sa iisang kawan upang magkaroon ng isang kawan at isang pastol. Hindi niya sinabi doon sa John chapter 10 verse 16 na there will be more flocks and there will be more shepherds. Ang sinabi sa John chapter 10 verse 16, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi, so there will be more flocks and more shepherds. Hindi niya sinabing ganun. So kung hindi ka tumutulong doon mag-ipon sa isang kawan, kasama ka doon sa sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30 na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Oh, you see? Saan ka doon ngayon? Tumutulong ka ba mag-ipon sa Panginoon upang magkaroon ng isang kawan at isang pastol? Or hindi? Hindi talaga kasi nagsarili kayo, nagtayo kayo ng sarili niyong sekta at denominasyon. Pabulaanan mo yung sinabi ko na nagtayo lang ang Panginoon ng isang iglesia at ang iglesyang yun ay hindi natalikod. Contrary sa teachings ni Ginoong Eli Soriano na natalikod. Proponent din siya, isa rin siya sa propagator ng natalikod. So sino paniniwalaan natin? Yung banal na kasulatan o si Eliseo Soriano? Ang linaw ng sinasabi sa banal na kasulatan. So kayo yung nagtuturo ng mali-mali. Di ba? Kayo yung nagtuturo. Nung nagkaroon yung kaso na ginamit niya yung pangalan ng haligi at suhay. O, di ba? Nagkaroon ng kaso yan. Ng haligi at suhay. Ginamit yung iglesia ng Diyos, haligi at suhay. Base sa 1 Timothy 3:15. Then later on, ang ginamit niya na approved na registered is members of the Church of God International. Nilagyan niya ng members. At sinusunod namin ng Diyos, sinusunod namin ng Panginoon Kristo. At dahilan sa sinusunod namin ng Panginoon Kristo, sabi niya, magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Sinusunod namin ng Panginoon Kristo. Sinusunod namin ng Panginoon Kristo na sinabi niya, I will build my church. Sinunod namin ng Panginoon Kristo. Sinunod namin ng Panginoon Kristo, sabi niya, kasi si San Pedro, sa John 21:15-19, sinusunod namin ng Panginoon Kristo. Di ba si Pedro ang hinirang doon, pakanin mong aking mga tupa, pangalagaan mong aking mga tupa. Di ba? 3 beses yun. Ipinagkatiwala ang kawan kay San Pedro. At since ipinagkatiwala ito sa kanya, ay ipinagkatiwala niya rin ito sa sumunod sa kanya. Kaya meron kaming apostolic succession. Hanggang sa kasalukuyan, meron na kaming 266 leaders. Ika-266 si Pope Francis. Sa inyo, ano ang history ni Soriano? Si Nicolas Perez, dating miyembro ng iglesia, na founder ni Felix Manalo. Si Felix Manalo na dating Katoliko. Di ba? Yun yung succession ninyo. Then si Perez, then Chupilo Ora, then si Perez, then si Soriano. Kaso lang, nadismaya si Soriano, hindi sa kanya ipinamana yung haligi at suhay. Kaya gugulan ibinigay. Kaya umalis si Soriano sapagkat kontra siya at pinanghawakan niya yung turo na ang babae hindi dapat mangaral o mamahala sa isang iglesia. Umalis siya at nagtayo siya ng sekta niya, pinaregistered niya, maraming pinaregistered. Kasama yung si haligi at suhay, ginamit niya, nagkaroon ng kaso sa Supreme Court. Si Priscilla Acosta, kinasosan ni Priscilla Acosta, yung PAW head natin ngayon. So natalo si Soriano, kaya nagpa-register siya ng Members of Church of God International. Ngayon, sa debate, tinatanong palagi siya, tinatanong namin kayo, sino tumanggap ng inyong membership sa Church of God na yon? At sinong Church of God? Kasi napakarami pong gumagamit ng Church of God na title. Dami hindi lang kayo.
saang branch ng Church of God kayo nagpa-member? Kasi napakarami niyan. Pakita niyo yung membership niyo, sino tumanggap. Umanib kayo Maraming gumagamit ng Church of God. Sinong Church of God ang tumanggap sa inyo? Dapat meron. Kung wala, isang malaking kasinungalingan, diba? Kuya Romy, si members ng MCGI yan, si Kawikaan 15.3. Dati yung account niya is Romans 12, 17, 18, 19. Siya yan, sigurado ako. Kasamahan ni Dennis. So kawawa na nila lang yan si Kawikaan 15.3 kasi nabudol siya nung magtatayo lamang ng isang sekta na binabalaan na ng Panginoon. So, maaring ganyan ito na lang siguro mga kapatid. So, dinugtong na lang natin yung huling part. Sinagot natin itong member ng mga sekta, isang sekta na tatag lamang ng tao na sinasabi ng banal na kasulatan na kapag napapabilang ka pala sa isang sekta o denominasyon na tatag lamang ng tao, sinasabi ng Biblia na ito'y walang kabuluhan. At kapag ang mga ito ay napapabilang sa mga sekta at denominasyon na ito, ay kabilang sila doon sa sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30 na sila ay hindi panig sa Panginoong Jesucristo. Kasi kung totoong panig ka sa Panginoong Jesucristo, ay hindi ka dapat lumalaban sa iglesyang tatag ng Panginoon sapagkat alam naman natin sa Colossians chapter 1 at saka sa Ephesians chapter 5 na ang Panginoon ang siyang ulo ng kanyang iglesia. At ang katawan at ang iglesia ay ang kanyang katawan. So therefore, kung kinakalaban mo yung kanyang iglesia, kinakalaban mo ang Panginoong Jesucristo. So therefore, qualify ka doon sa Matthew chapter 12 verse 30. Diba, malala natin doon sa Acts chapter 9, nung inuusig ni San Pablo ang mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sino po kayo, Panginoon? Anong sinabi doon? Sabi niya, ako sa Jesus na iyong inuusig. So therefore, once you are going against to the church founded by Christ, that He is the head of the church, and the church is His body, then kinakalaban mo siya. At yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Sabi ni Madet 05111, and that is a lie. Madet, yan yung tinatawag na deception yan. Yung panlilin lang ng diablo yan. Ano man reliyon, meron kayo, ang importante pagtuturo ng mabuting salita ng Diyos. So, kung maniwala tayo sa salita ng Diyos, paniwalaan natin yung buo na sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, I have other sheep that is not yet in this flock that I need to take care of them also so that there will be one flock and one shepherd. Hindi kalooban ng Panginoon na kanya-kanya tayo sapagkat ang sabi niya doon sa Matthew 12:30, ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Alinaw nun. At saka doon sa, kaya nga, ang prayer niya sa John 17, sabi niya, I pray that they may be one. So, hindi niluloob ng Panginoon na, pagbabasa ka ng Bible, magtayo ka lang ng sekta. Ang importante kasi, relationship. Hindi naman religion. Yun, deception ng devil yan. Kailangan intindihin natin yung kabuuan ng Biblia, hindi natin pipiliin. Hindi nasusukat, sabi ni Madet, hindi nasusukat sa religyang tunay na mananampalataya sa Diyos. So, hindi yun totoo. Kasi nungalingan yan. Labag yan dun sa sinasabi mismo ng Panginoon. Upon this rock, I will build my church. Okay? In John 10:16, that there will be one flock and one shepherd. And sinabi dun sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, sabi niya, one faith, one Lord, one baptism. And yun yung pinanalangin ng Panginoon sa John 17, I pray that they may be one. Kasi alam niya nito mga huling araw ay mga tao yun nga. Makabasa lang ng Biblia
magtatayo na ng sekta na siyang pinapaiwasan sa atin ng Panginoon. Doon sinasabi sa Romans 16:17-18. At yun din yung sinasabi sa babala na yung gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Balikan natin pagnilayan natin at intindihin natin yung Matthew 12:30. Ang sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang sino mang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon, ang church is the body of Christ and Jesus is the head. So therefore, kung kinakalaban mo yung church He founded, then kinakalaban mo ang Panginoong Kristo. You're not really in communion with Him because you are not in communion with this church that He has founded. So isang ano pa yan na pasensya na po kasi ang Diyos ang aking tahanan, reliyon at Biblia. Amen. Yun yung ano mo. Kailangan mo pagnilayan yung Matthew 12:30, madet. Alalahanin mo, the Lord Jesus Christ established on the church, Matthew chapter 16, verse 18. At sinasabi sa Daniel 2:44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom, not kingdoms, that shall never be destroyed or can deliver or will be delivered up to another people. And then, inulit yan sa maraming pahina ng Biblia, 2 Samuel 7:12-13, na ang kanyang kaharian ay matatag at hindi masisira. At ang kanyang kaharian na ito ay nasa kanyang iglesia. Luke 17:21, sapagkat ang totoo ang nag-uumpisa ng paghahari ng Diyos simula nang kayo manalig sa Kanya. So yan, mga kapatid. So, huwag tayong maniwala na okay lang sa Panginoon. No, that is a heresy of indifferentism. That is heresy of indifferentism, na okay lang. No. Very clear sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. He never planned to have a different flocks and different shepherd. He never meant it, mga kapatid. Kaya, mag-ingat po tayo. Pagnilayan natin yung Matthew 12:30 at saka yung Galatians chapter 5 verse 19-20. Na kapag gumagawa tayo ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, ay hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos kung nakalaban natin ang Diyos. Kaya nga ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng sumusunod, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. At isa sa kalooban ng Panginoon doon, there will be one flock and one shepherd. At yung pumapanig ka sa Panginoon at hindi ka nagkakalat. Okay. Kayo nga mismo yun, Kawikaan 15:3 ang lumalabag na lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Kayo mismo yung lumalabag. Kaya pasok na pasok kayo doon sa Matthew 7:21. So maybe that is by now, mga kapatid, a blessed Monday, blessed Holy Monday sa lahat. May God bless us, maging mabunga ang ating pagninilay sa linggong ito, and let us continue to pray for our conversion of our loved ones, mga kamag-anakan natin. So, Madet 05:111, ang nais ng Diyos ay magkaisa kayo, huwag husgahan ng kapwa niyo. So, yun pala, alam mo rin ang kahulugan. Alam mo rin pala ang gusto ng Diyos, magkaisa. So, pag sinabing magkaisa, hindi kanya-kanya. So, therefore, kung yung sekta mo, denominasyon, tatag lamang ng tao, walang kabuluhan yan base sa Psalm 127 verse 1. So, therefore, since na ang Panginoong Jesucristo ay natagtatag lamang ng isang iglesia, so hanapin natin kung ano ba yung
ano ba yung iglesia na yun na nasa Biblia? Hindi yan yung mga tatag ng tao. At alam natin na the Lord Jesus Christ only established a church. Okay. Hindi natin hinuhusgahan, pinapangaral natin yung mabuting balita at hindi natin hinuhusgahan yung iba na mapunta sila sa dagat-dagatang apoy. Sila lang yung gumagawa noon. Ang Catholic Church hindi ginagawa yun. So, ipinapangaral nga natin habang maaga na ang Panginoon pala ay nais niya na isang kawan, isang pasto lamang. So therefore, kung nandyan ka sa sekta na tatag lamang ng tao, ay magbalik ka na sa Catholic Church. Kasi alam naman natin that the Catholic Church is a church founded by the Lord Jesus Christ. So yan ang nais ng Panginoon. Ipangaral natin ang katotohanan ng mabuting balita. Hindi natin sila hinuhusgahan. Pinapangaral natin sila na magbalik loob sila sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na isa ang kawan, nagtatag lamang ang Panginoon isang kawan, at hindi yan yung itinatag ni Eli Soriano, ni Felix Manalo, or ng sino pa mang mga tao na nakaregistered sa Securities and Exchange Commission. Oo, tanging Diyos lamang may karapatan ng husgahan ng mga tao. Oo, totoo yan talaga. Kaya nga tayo sa Catholic, kami sa Catholic Church, hindi namin ninuhusgahan yung mga tao. Kaya nga dapat magbalik loob sila, hindi namin sila hinuhusgahan. Ang Diyos ang maghahatol ayon dun sa Matthew 25:31-46. So, gawain ng Diyos yung paghuhusga, hindi namin yan hinuhusgahan. Ang mga separated brethren lang namin or mga protestante katulad ng mga pastor ninyo, siya humuhusga sa Catholic Church na ang Catholic Church daw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Samantala ng mga sektang ito ay tatag lamang ng tao. So sila yung binabalaan ng Panginoong Jesucristo na kapag hindi panig sa akin, laban sa akin, ang hindi tumutulong ng ipon ay nagkakalat. Okay. Salita ka lang naman ng salita dyan, pero wala ka namang ma-point out na mali. Kawikaan 15:3. Diba? Ang sinasabi namin sa iyo ay hindi mo pinapabulaanan na ang Panginoon ay nagtayo lamang ng isang pananampalataya, ng isang iglesia. At hindi ito ang iglesia na itinatag ni Eli Soriano. Mga kapatid. Okay. So yun. So shalom that is by now mga kapatid. Kaya nga, ang sinasabi natin, na kapag ang may dumating sa atin, babala ng Panginoon, Galatians chapter 1 verse 6-8, and then doon sa 2 John verse 10, at saka yung Romans chapter 16 verse 17-18, ay ingatan natin at iwasan natin yung ganitong mga tao, mga kapatid. So, yung gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi, sapagkat ito'y ang gumagawa nito ay hindi Diyos, kundi ang kalaban base sa sinasabi sa John chapter 10 verse 10, mga kapatid. So ang kalaban ang siyang nag-i-instigate ng pagkakampi-kampi sa atin. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayong padala sa pambubuyo ng diablo or sa panlilinang niya gamit ang magagandang salita para iligaw tayo, para alisin tayo sa kawan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, maybe that is why na mga kapatid. Okay. Sabi ni Aljon de Guzman, malalaman niyo rin balang araw sa paghukom na Katoliko ay sumpa ng demonyo. Oo, talagang sinusumpa ng demonyo ang Catholic Church, kaya nga gusto niyang sirain eh. Kasi alam ng demonyo na ito yung iglesyang itinatag ng Panginoon at hindi yung sektang kinabibilangan mo, Aljon. Ano nga pala yung sekta mo, Aljon? Okay. Aljon de Guzman. Oo, lalo na kapag ang sekta mo, Aljon, siguro hindi mo naaabutan yung sinabi ko kanina. Na kapag ang sekta mo pala ay pananampalataya mo pala itinatag lamang ng tao, ay walang kabuluhan yan. Talagang sinusumpa ng Diablo ang Catholic Church.
So, thank you. God bless. God bless sa mga 1.5k likes. And then sa mga nag-tap ng screen, yun, nagpa-fluctuate yung number natin kanina. At yung nakiisa sa atin, si Kawikaan 15.3 ng ibang sekta. Si Joe Montañola, si Brother Joseph Jun, si Kawikaan, si Vance. Hi Vance, God bless you. Lagi natin nakasama si Vance. Si Judy Ann Estrada. May artista tayong kasama. Princess Mia, si Kamen, Abon Carlos, si Leno. And then si Mabs, si Neo Lofan, Recio Dicon. Saka yung si ang huli. Saka si Madet, yun. Ang taga-ibang sekta rin to si Madet. At saka si Aljon Di Guzman. Okay. So, remember mga kapatid, alalahanin natin, the devil wanted to destroy these evidences para hindi tayo sumampalataya sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Gumagamit siya ng paraan na ilinlangin tayo. Kaya binabala na sa atin yung Romans 16:17. Iwanasan natin yung mga taong ito na gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. At alam naman natin na ang Diyos ay hindi niloob, never in the mind of the Lord na ang kanyang iglesia ay magkawatak-watak. Bagkus ang nais niya ito ay isa. Kaya na from the first century until now, the church exists because pinangakuan ito ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you till the end of times. So therefore, the church that is by na ating ginabibilangan ngayon ay nagpasimula pa ng unang siglo, started in AD 33, existed until today because the Lord is with us. And He promised to be with us until the end of time. Wala pa, hindi pa po natapos ang end of time, mga kapatid. So therefore, kasama natin ang Panginoon sa kanyang iglesia. Ang iglesia na ito ay isa at hindi marami, mga kapatid. At alam naman natin na sinasabi sa Psalm 127 verse 1 na maliban na ang Diyos ang tayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan, yaong itinayo ng isang panday. So therefore, yung mga itinayo ng ibang mga pundador ng sekta, walang kabuluhan yon sapagkat bakit sila magtatayo? Sapagkat nananatili pa rin yung iglesia yung tinatag ng Panginoon sapagkat ito'y pinangakuan niya na makakasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew chapter 28 verse 30. Kaya nga sinasabi doon sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kaya nga sinasabi din sa Romans chapter 37, 39, di ba? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba? Paghihirap, pag-uusit, gutom o tabak? Hindi. Ang lahat na iyon ay kaya nating pagtagumpayan. For we are more than conquerors through Him who loved us, mga kapatid. So, salam that is by now, pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ingatan, gabi patnubayan, pagpalain tayo at ginawa ng Panginoon ang ating mga panalangin, pagpalain tayo, basbasan tayo, iligtas tayo sa may bigat ng pagsubok, huwag tayo paintulad sa may bigat ng pagsubok, iligtas sa mga luluwang karamdaman, sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, or sa pababain nawa ng Panginoon ang ating mga sugar level, cholesterol level, at iba pa. And then, pagpalain din ng Panginoon, pagalingin si Brother Dominic Navarro, si asawa ni Brother Calix, at ang ating mga pangailangan, at yung mga mahal natin sa buhay na iligtas dinawa sila ng Panginoon, tanggapan nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay, paghariin nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay, at magiging mabunga nawa ang ating Holy Week, mga kapatid, lalo na ngayon, sa araw na ito. At gawin natin yung ginawa ni Maria, Marta, at Lazaro, na tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang sambahayan at pinaglingkuran. Nawa, ganun din ang ating gagawin sa araw na ito. Shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters. God bless. Elders, Brother Romy, Kuya Romy Nunez, Brother Joseph John, Mystery of Faith, at sa inyong lahat na nag-tap ng screen. Ang Panginoon ang magpala at mag-ingat nawa sa ating lahat. Amen.